Magandang gabi at maligayang pagdating dito sa gabi ng mga kwento. Kung ikaw ay pagod mula sa mahabang araw, kung ang iyong isipan ay puno pa ng mga iniisip, o kung nais mo lamang ng isang tahimik na sandali bago matulog, narito ka sa tamang lugar. Dito, hinahayaan nating bumagal ang oras. Dito, ang bawat kwento ay parang isang malambot na kumot na marahang yayakap sa iyong isipan. At ngayong gabi, dadalhin kita sa isang lumang bahay kung saan may isang mahiwagang lihim na nagkukubli sa loob ng isang aparador. Bago tayo magsimula, kung nagugustuhan mo ang ganitong mga kwentong pampatulog, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Gabi ng Mga Kwento. Malaking tulong at inspirasyon iyon para mas lalo pa akong ganahan gumawa ng mga bagong kwento gabi-gabi para sa inyo. Maari ka ring mag-iwan ng komento kung anong uri ng kwento ang nais mong marinig sa susunod. Ngayon, humiga ka ng maayos, isara ang iyong mga mata kung nais mo. Huminga ng malalim at dahan-dahang ilabas. Handa ka na ba? Simulan na natin ang ating kwento. Ang lumang orasan sa aparador. Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng matatandang puno ng acacia at mga damong palaging hinahaplos ng malamig na hangin, may nakatayong bahay na tila ba may sariling lihim. Luma na ang bahay na iyon. Ang mga kahoy nitong dingding ay bahagyang kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan at ang bubong ay kumakalansing ng marahan tuwing gabi. Sa loob ng bahay na iyon nakatira si Mila, isang batang mahilig makinig sa mga kwento ng kanyang lola. Tuwing gabi, bago matulog, umuupo sila ni Lola Pilar sa lumang tumba-tumba malapit sa aparador. Isang malaking aparador iyon na gawa sa nara, may makintab na hawakan at bahagyang umuungol kapag binubuksan. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang laman ang aparador. Sa loob nito ay isang lumang orasan. Hindi ito pangkaraniwang orasan. Bilog ang mukha nito, may gintong gilid na kumupas na sa paglipas ng panahon. Ang mga numero ay Romano at ang mga kamay nito ay tila ba marahang sumasayaw habang umiikot. Ngunit may kakaiba rito, hindi ito tumitiktak ng malakas tulad ng ibang orasan. Ang tunog nito ay parang buntot ng hangin, mahina, banayad, halos parang bulong. Tick, tock, tick, tock. Lola, minsang tanong ni Mila, bakit nasa loob ng aparador ang orasan? Ngumiti si Lola Pilar. Ang kanyang mga mata ay tila ba may bitbit na alaala ng maraming taon. Dahil, sabi niya sa marahang tinig, ang orasan na iyan ay hindi lamang nagsasabi ng oras, nagkukwento rin ito. Napanganga si Mila. Nagkukwento? Oo, bulong ni Lola. Ngunit maririnig mo lamang ang kwento nito kapag tahimik ang iyong puso. Mula noon, gabi-gabi, bago matulog, sinusubukan ni Mila na pakinggan ang orasan. Ang unang mas mahabang kwento ng orasan. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang hangin ay tila ba naglalakad lamang sa paligid ng bahay, narinig niya ito. Hindi lang tiktak, may iba pa, isang marahang himig, at pagkatapos, isang boses. Hindi malinaw, hindi malakas. Para itong alaala na unti-unting nabubuo sa isip. Matagal na akong nagbabantay. Napaupo si Mila sa kama. Hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Bantay saan? Bulong niya. At sa bawat segundo, sagot ng orasan, may kwento. At doon nagsimulang magkwento ang orasan, mas mahaba, mas malinaw kaysa dati. Noong ako'y puno pa. Noong ako'y puno pa, sabi ng orasan, hindi ko pa alam ang oras. Ang alam ko lamang ay liwanag at dilim. Ikinuwento nito kung paanong tuwing umaga, sumisilip ang araw sa pagitan ng mga dahon nito. Tuwing hapon, ang mga ibon ay nagpapahinga sa kanyang mga sanga. Tuwing gabi, ang buwan ay nagiging kaibigan nito. Narinig nito ang mga yabag ng mga magsasaka. Narinig nito ang unang pag-iyak ng isang sanggol sa kubo sa malapit.
Narinig nito ang mga pangarap ng mga tao kahit hindi sila nagsasalita. Ang mga puno, sabi ng orasan, ay marunong makinig. At sa pakikinig, natutuhan nitong maging matiyaga. Ang panday na tahimik. Isang araw, dumating ang isang matandang panday. Hindi siya madaldal, ngunit mabait ang kanyang mga mata. Pinutol niya ang puno, ngunit may paggalang. Bawat tama ng kanyang lagari ay may pasasalamat. Bawat hiwa ay may pag-iingat. Ginawa niya ang kahoy na orasan. At habang binubuo niya ito, tila ba kinakausap niya ang kahoy. Bantayan mo ang oras ng mga taong titira sa bahay, sabi niya. At doon nagsimula ang bagong buhay ng orasan. Mga kwento ng nakalipas ikinuwento ng orasan ang unang pamilyang tumira sa bahay. May isang batang lalaki na mahilig gumising ng maaga para habulin ang mga paru-paro. Tuwing 6:00 ng umaga, tumitigil siya sa harap ng orasan at nagsasabing, "Hintayin mo ako, babalik ako bago mag-alauna." At tuwing 1:00, bumabalik siya, pawisan, masaya at may dalang kwento. Lumipas ang mga taon. Ang batang lalaki ay naging ama at minsan sa harap ng orasan, napabuntong hininga siya. Bakit parang ang bilis ng oras? Ngunit ang orasan ay hindi sumagot. Patuloy lamang itong tumigtak, tik-tak. Isang gabi, dumating ang pinakamalakas na bagyo na naranasan ng bahay. Umuugong ang hangin. Kumakalampag ang mga bintana. Nagkukubli ang pamilya sa loob. Sa gitna ng ingay, ang orasan ay patuloy na tumitiktak, hindi nagmamadali, hindi bumibilis, hindi bumabagal. Ang kanyang tiktak ay naging gabay sa paghinga ng pamilya hanggang sa unti-unting tumahimik ang bagyo. Kapag may kaguluhan, sabi ng orasan kay Mila, ang oras ay nananatiling payapa, maari kang sumabay dito. At habang nakikinig si Mila, sinubukan niyang sumabay sa tiktak. Huminga ng dahan-dahan, tik, hinga, tak, hinga. Unti-unting bumigat ang kanyang talukap. May isa pa akong lihim, sabi ng orasan isang gabi. Hindi lahat ng segundo ay kailangang punuin ng ingay. Ikinuwento nito ang mga tahimik na hapon, kung saan walang nagsasalita, ngunit ang presensya ng bawat isa ay sapat na. Ang ama na nagbabasa, ang ina na nananahi, ang batang natutulog sa sahig. At ang katahimikan, sabi ng orasan, ay hindi kawalan, ito ay pahinga. Ang pamana, lumipas ang maraming taon. Si Mila ay unti-unting tumangkad. Mas marami na siyang naiintindihan. Isang gabi sinabi ni Lola Pilar, balang araw, sa iyo mapupunta ang orasan. Hindi nalungkot si Mila. Hindi rin siya natuwa ng sobra. Pakiramdam niya'y natural lamang iyon dahil ang orasan ay hindi pag-aari. Ito ay tagapagbantay at ang bawat henerasyon ay sandaling dumaraan lamang. Isang gabi, habang ang buwan ay kalahati lamang, muling nagsalita ang orasan. Kapag dumating ang panahong hindi mo na ako marinig, huwag kang mag-alala. Bakit? Bulong ni Mila. Dahil ibig sabihin noon, natutuhan mo na ang aking tinig. At ano ang iyong tinig? Tanong niya. Ang iyong sariling paghinga. Tahimik, banayad, paulit-ulit, tik, tak. At sa gabing iyon, hindi na nagsalita pa ang orasan, ngunit hindi na rin kailangan. Dahil sa bawat paghinga ni Mila, naroon ang ritmo ng oras. Sa bawat pagdilat at pagpikit ng kanyang mga mata, naroon ang alaala ng puno, ng panday, ng mga pamilyang dumaan. At sa loob ng aparador, patuloy na umiikot ang mga kamay ng lumang orasan. Hindi nagmamadali, hindi humihinto. Habang sa tahimik na baryo, ang hangin ay muling humahaplos sa mga puno. At ang gabi ay marahang bumabalot sa mundo. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at marahil ay nakapikit na ang iyong mga mata, hayaan mong ang tiktak ng iyong paghinga ang maging iyong kasama. Ang oras ay hindi mo kailangang habulin. Ang gabi ay hindi ka iiwan. At tulad ng lumang orasan sa aparador, may mga bagay na tahimik lamang na nagbabantay. Mga
segundong hindi nakikita, may mga gabing hindi nagsasalita ang orasan. Ngunit sa katahimikan nito, may mga segundong tila mas mabigat kaysa iba. Isang gabi, habang marahang umuulan at ang patak ng tubig ay kumakatok sa bubong, napansin ni Mila na tila mas mabagal ang tik-tak. Tik. Tak. Hindi ito sira. Hindi rin ito huminto. Bagkus, tila ba ito'y nag-iingat? Bakit parang mabagal ka? Bulong ni Mila. Matagal bago sumagot ang orasan. Dahil may mga sandali na kailangang damhin ng mas matagal. Ikinuwento nito ang isang gabi noong kabataan ni Lola Pilar. Gabi iyon ng pamamaalam. May isang mahal sa buhay na kinailangang lumayo. Walang sigawan, walang iyakan, tahimik lamang. At sa gitna ng katahimikan, ang orasan ay patuloy na tumitiktak. Ngunit bawat segundo noon ay tila ba mas mahaba. Kapag ang puso ay mabigat, sabi ng orasan, ang oras ay tila bumabagal, ngunit hindi ito tumitigil. Dinadala lamang tayo nito sa susunod na umaga. At tulad ng lahat ng gabi, dumating din ang umaga. May mga araw na binubuksan ni Lola Pilar ang aparador upang punasan ang orasan. Maingat, marahan, parang paghawak sa isang lumang liham. Habang pinupunasan ang salamin ng mukha nito, tila ba nagliliwanag ang mga numero. At sa bawat pagpunas, may naaalalang kwento si Lola. Minsan, sabi niya kay Mila, dito ko tinitingnan kung anong oras uuwi ang iyong lolo nung siya'y nanliligaw pa lamang. Napangiti si Mila. Anong oras siya dumarating? Mas maaga kaysa sa napag-usapan, sagot ni Lola na may mahinang tawa. At tila ba sumabay sa tawang iyon ang mas masiglang tik-tak ng orasan. Tik-tak, tik-tak, mas magaan, mas masaya. Ang mga alaala bulong ng orasan ay parang alikabok. Kapag hindi mo pinapansin, naiipon, ngunit kapag pinunasan mo, kumikislap. Ang gabi ng katahimikan, isang gabi na wala ng kuryente sa buong baryo. Walang ilaw, walang radyo, walang anumang ingay ng makina. Tanging kuliglig at hangin lamang ang maririnig. At siyempre, ang orasan, tik-tok. Sa kadiliman, tila mas malinaw ang tunog nito. Mas buo, mas totoo. Ganito ang mundo noon, sabi ni Lola. Mas tahimik, mas mabagal. Humiga si Mila malapit sa aparador. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim, hindi niya nakikita ang mga kamay ng orasan. Ngunit nararamdaman niya ang pag-ikot ng oras. Parang banayad na alon sa dagat. Dumarating, umaalis, hindi nagiiwan ng bakas. At sa gabing iyon, natutunan ni Mila na ang dilim ay hindi dapat katakutan. Dahil sa dilim, mas malinaw maririnig ang mga bagay na mahalaga. Ang walang hanggang tiktak. Lumipas pa ang maraming taon. Ang bahay ay nanatiling nakatayo. Ang mga puno sa labas ay tumangkad at muling naghulog ng dahon. May mga bagong bata na tumakbo sa bakuran. May mga bagong tawanan na umalingaw-ngaw sa sala. At sa loob ng aparador, naroon pa rin ang lumang orasan. Ang kanyang mukha ay mas kupas na. Ang kanyang gilid ay may bahagyang gasgas. Ngunit ang kanyang tiktak ay pareho pa rin. Tik-tak. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito nakikipagkarera. Ito'y paalala lamang na ang bawat gabi ay may pahinga. Ang bawat umaga ay may bagong simula at ang bawat alaala ay may tahanan. At ngayon, habang ikaw ay nakikinig, marahil ay naririnig mo rin ang sarili mong tiktak, ang marahang paghinga, ang tibok ng puso. Hayaan mong bumagal ang iyong isip. Hayaan mong ang mga alalahanin ay manatili muna sa aparador ng bukas. Dito sa gabi ng mga kwento, ang oras ay hindi ka hinahabol. Ito'y nakaupo lamang sa isang sulok, tahimik, nagbabantay. Tik-tak, tik-tak, magandang gabi. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Habang ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot, hayaan mong ang iyong isipan ay magpahinga. Hayaan mong ang mga alalahanin ay manatili muna sa bukas. Sa sandaling ito, ang mahalaga ay ang katahimikan, ang marahang paghinga at ang kapayapaan sa iyong puso. Kung nakapikit ka na, manatili ka lamang diyan.
Kung gising ka pa, marahang ipikit ang iyong mga mata at damhin ang huling sandali ng ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig dito sa Gabi ng Mga Kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayong gabi, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para mas lalo pa akong ganahan gumawa ng mga bagong kwentong pampatulog gabi-gabi para sa inyo. Ang bawat like, bawat subscribe at bawat komento ninyo ay malaking inspirasyon upang magpatuloy tayong magkwentuhan sa bawat gabi. Muli, ako'y nagpapasalamat sa iyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagkikita, sa susunod na gabi, sa susunod na kwento. Magandang gabi at matamis na panaginip.